Okay, good day mga ka-technician. So, medyo nakakangiti pa tayo ng konti ngayon kahit may mga problema tayong pinagdadaanan. So, move on muna tayo sa problema. Focus muna ulit tayo sa ating trabaho dahil kailangan natin ng kabuhayang swak na swak. Okay. So, yung ginagawa natin ngayon, medyo mabigat-bigat lang din sa bulsa ng mga technician at saka siyempre sa mga shop owner na napuputokan ng board. Ayan. So makikita niyo yung board namin. Halos magkakamukha itong dumating sa amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nasa 10 unit yata. 10 board ito na chinek namin. So ang issue niya is yung iba is pumutok. Bagong bili yung board. Pagkabit is pumutok. Yung iba naman ay nadisgrasya, pinag-abutan. So halo-halong kwento ang inabot nitong mga board na ito. Ayan, kaya gagawa tayo ng isang video. Paano ba natin may iwasan na masira yung board, lalo na kung bago, or paano ba natin may iwasan na makadisgrasya o madisgrasya yung board. Ayan. So i-explain natin yung mga dahilan ng pagkasira ng board. Ano ba yung dahilan na una sa parts, pagkakabit ba natin, sa technician ba ang problema, or talagang tinamaan ng kamalasan. Ano? Kamalasan. So, kinulang sa dasal yung pagre-repair natin. So, minsan kasi hindi mo makukuha sa dasal yan eh. Talagang kailangan natin pag-iisipan muna yung mga bagay-bagay bago natin gawin. Ano? Okay, so papasok tayo sa opisina. Explain lang natin ng konti, baka makatulong. Ano? Okay, so tara sa opisina. Kasama ko. Ay, syempre, alam kasi magkakamera sa akin sa loob. Di syempre, ikaw. Ano? Tapos mo dyan ka, dito ka sa bintana. Tara na, bahala ka dyan. Sasara ko yung bodega. Okay, yan. So, nakita nyo yung mga board sa labas na nakapila. Medyo marami. Halos iisa ang modelo na magkakaparehas. 2.5 3 HP na halos ganitong design na magkakaparehas. Ayan, so ngayon lang ngayong month lang na ito, from January 2 hanggang ngayon. So ilan na yung unit, no? Nasa 8 unit na yata na ganito na magkakaparehas na modelo na dumating sa atin. Ayan, so medyo mabigat dahil mabigat ang price nito ganitong board. I-explain ko lang ng konti para medyo madalian lang. Kasi yung iba doon ay pinalitan na ng bago pero nasira ulit, na disgrasya. Kaya gusto ko sanang i-explain at gagawa natin ng video kung ano yung mga dahilan ng pagkasira. Bakit nasisira kaagad o nasira. Ang mga tinamaan doon na nakita namin sira is IPM. Kung hindi IPM, yung power supply and yung section ng pan. Pero meron namang kasi madami na rin naman kami na ikabit na ganitong board, pero awa ng Diyos wala namang nadisgrasya yung mga technician namin na pinalalabas. So siguro talagang natataon lang, swerte-swerte lang naman yan eh. Baka kinukulang sa dasal, kinukulang sa pananampalataya, pero hindi naman laging makukuha sa dasal. Kailangan alam natin kung paano at kung bakit nasisira. Okay, so explain na lang natin kahit na hindi naman natin magawa yung board, at least alam natin kung paano maprotektahan, ma-prevent o maiwasan ng magandang term na gagamitin natin. Maiwasan na masira, lalo na kung bagong kabit natin. So karamihan is nasisira. Yung iba, karamihan halos bago eh. Pag salpak nila, bakit daw nasisira yung board, yung mga ganitong series model, halos magkakamukha. Ito yung isa. So kanina naigawa na namin yung isa na i-release ko na. Pinadala ko na doon sa tao namin. So ito, halos nagkakamukha lang yan. So ang madalas na nakikita namin is pinuputok ito. Pinuputok yan. Pinuputok si IPM. So yun, yung issue na yan, kapag ka ganun nangyayari, minsan yung kadalasan na nakikita namin na hindi nila na ilalapat ng mabuti doon sa heatsink. Ayan. So hindi na kakalalapat, hindi na ito tornilyo, hindi nilalagyan ng itong silicone case na ito. So hindi nila nalalagyan. So minsan madumi yung ilalim. Yun yung mga nakikita naming issue.
Okay, so meron naman tayong ibang issue pa na ganyan din na nagiging problema. Katulad nitong issue nito na naputukan na sila ng dalawang board din. Ayan. So, isang issue kasi dito na hindi natin napapansin, nakakapagpalit sila. So, ang mga rason na pwedeng panggalingan ng pagkasira ng board, bukod doon sa lagi nating paulit-ulit na dapat ilapat ng mabuti doon sa heatsink, is pan motor and EEB. So, meron dalawa pa na madalas nakakaligtaan natin. So, ayun, kapag kasira ang EEB, sinisira ang board. Kapag kasira ang pan motor, outdoor, madalas sinisira din ang board. So, tulad ng issue na ito, sinira niya naman ay board. Sinira yung board. Ayan, ewan ko, hindi lang natin siguro gaanong maaninag, pero putok ang board din ito. Ayun. Eto, nasa ilalim. Ayan, medyo malabo ng konti, pero maiintindihan na naman siguro nila ito. Ayan. Okay, so i-explain lang natin ng konti ha, para medyo maiwasan lang ng konti. Ayan, so ang isa, kapag nagpalit tayo ng bago, siyempre, ang unang i-check natin is nailapat ba natin ng mabuti doon sa heatsink. Ngayon, kung nailapat naman natin ng mabuti, is huwag nyo pa rin paandarin muna ang board. Huwag nyo pa rin kakabitan ng supply. Double check nyo ulit. So, unang i-check nyo is EEB. Kapag may kalawang ang EEB, huwag ikakabit. Then, yung isa is pan motor. Yung okay. So, yung EEB kasi hindi natin gaanong makikita. So, makikita nyo na lang yan sa board. Ito nang gamitin natin ha. Pagka nakita nyo may pumutok dito or tawag dito, ayan. Kung may pumutok dito sa section na yan, part o doon sa pinagkakabitan ng EEB. So, i-check nyo na yung EEB. Madalas yung EEB natin may kalawang. Kalasin nyo. Linisan nyo. Pero pinaka-the best, palitan nyo na. Huwag nyo na isugal. Kasi ang mahal ng board eh. Kaysa naman sumugal kayo doon sa isang EEB. Then, the second nga is yung pan motor. So, magkakaiba naman ito ng series din. Ito ang ginamit niya is yung ating DC pan motor na usually 5 terminal. So, ang 5 terminal naman natin, kumbaga sa pan motor, so ilagay na natin dito yung pan motor. 1, 2, 3, 4, 5. So, isa ang ground, at saka, ano ba spelling nito? 310. So, yan naman nakadalasan eh. 310, 15, at saka yung feedback and signal natin. So, itong yung dalawa na yan. So, bakit apektado yung ating board doon sa pan motor? Ito yung nga yung lilinawin natin. Okay, so napakadali naman. Yung design na tinuro in-explain natin noon. So, parehas din naman ito. So, yung ating supply, ano ba explain ko? Ito na nga na. Parehas naman eh. Mapapansin nyo ito, may wire. Ito wire galing doon sa dalawang malaking filter capacitor. Papasok doon sa ating power supply. So, ito yung power supply section eh. Power supply. Ito yung, sa section na ito na yung pinaka-reactor niya eh. Itong dalawang transformer na to. Then, ito yung dalawang pinaka-regulator natin na tinatawag natin na PFC or power factor. So, ito na yung section na yan. Magkakasama na doon sa board. So, ito yung section na power supply naman. So, ang madalas kapag dito pumuputok yan yung minsan nag-overheat or hindi na ilalapat ng mabuti. Pero kung katulad niyan na ang naging problema, is dito naman sa section ng pan motor. So, magtaka na kayo. I-check nyo na lang muna. Bakit ba pinutok yun? So, ano ba ang dahilan?
Ayun, katulad nga ng tinuro ko na yan, bakit pumutok. So, kapag pumutok yun, ang power supply natin kasi hindi nyo mai-on to eh. Hindi nag-on ang power. So, tataka kayo bakit. Kasi yung pan motor natin na 310 volts na yan is connected doon sa ating power supply na capacitor. So, ito yung positive, ito yung negative. Nakakonect yan eh. Ngayon, kung yung pan motor natin, ito ay, so i-direct na lang natin ha, diretso na natin. So ito yung galing dun sa, medyo mahirap i-drawing eh. Galing dito sa main filter natin, ay makikita nyo yan dito, tester natin ha. Para masundan nyo lang. Yan naman kahit hindi nyo naman ma-repair, importante lang, may analyze nyo kung bakit nasisira, kaysa naman magpapalit-palit kayo ng board, na paulit-ulit kayo. So sayang kasi nalulugi ang kumpanya kung maputukan kayo ng isang board, lugi ng company na pinagtatrabahuhan natin, or kung kayo mismo ang nagpalit, lugi na kayo, di ba? And ang masama pa nito ay kung i-charge sa inyo. So mapapansin nyo yan, ito yung teka kasi putok ito eh. Itong isa hindi putok yung linya, pero kaya naman. Okay. So ito kasi yung ground na nagkaroon ng putok. Ito yun eh. Nakikita pa. So putok yung isang resistor natin. Parang fusible lang yan. So yan yung nakakabit doon sa ground. Ito yung isang paa eh. Yan o. Isang paa yan. So yung paa na yan, connected dyan. Diretso na yan dito sa ground mismo. Naka-common ground to eh. Negative. Ito. So, tingnan diretso yan doon sa diode eh. Ito yan, ground. Then, yung positive, doon sa diode, dumaan yan dito, dumaan doon sa regulator. Ito yan. Papunta yan dito. Kaya lang, may diode dito na dinaanan. Itong kulay violet. So, positive pa rin yan ito. So, yung supply na ginagamit niya, galing yan dito. Meron naman siyang isang protect na fuse, kaso mataas, 3.15. Hindi siya basta pinuputok. Diretso yan doon sa, eto, kaya may capacitor pa siya na isa dito. Yan yung supply natin. So, hindi ka rin magkakaroon ng supply kung apektado ito or sira din itong supply na papasok dito. So, katulad niyan. Then, tumawid siya doon sa isang diode na ito. Yun. Ito. So, ito yan eh. Galing siya dito sa positive natin. Yun. So, ito yan. Ito yung kulay violet. Then, dumaan ng diode. Yan yung positive ng capacitor natin doon sa power supply. Ito yon. Section ng power supply. Okay. So, kung pumutok yan, and ito pala, magtataka kayo dito kasi, bakit minsan may mga na-encounter kami na problema, walang power itong si outdoor na, so hindi nagkakaroon ng indicator light dito, and bagsak din yung supply, wala kayong makuhang supply daw dito. So akala nila palit sira ang board, pero hindi nila alam ang problema pala nandoon sa pan motor. So bakit nagkakaganon? So ito, kita nyo yan, diretsong-diretso yan dito eh, based sa sinasabi kong in-explain ko na ito. Yung wire na yan, diretsong-diretso yan doon sa ating pan motor, yung connector ng pan motor. Ngayon, kung nag-short ang pan motor natin, ito at saka ito, so ground at saka yung 310 volts, kung nag-short itong dalawa na ito, wala ka nang papasok na supply kasi shorted nga ito eh. So dahil meron siyang nakalagay doon na yung tinuro kong sunog na yan, na jumper resistor, yan yung dito niya ikinabit yung resistor sa ground, kaya siya pinutok. Then ito namang supply na yan, positive at saka yung negative, ito yung pumunta doon sa power natin. Power. Okay? Ngayon, kung nag-short yan, yung supply, hindi siya dumidiretso, papunta doon. Kaya akala nyo, yung board, walang power. Ngayon, pag tinanggal nyo naman itong si pan motor, in-isolate nyo ito, binunot nyo na, nagkakaroon na siya ng power. So, ang problema nyo pala, ito, si pan motor. Yun. Which is, nakapagpalit na kayo nitong board.
Ngayon, isa pa. Kung katulad nung issue na ito, putok pala yung ating resistor dito. Nakita nyo ng putok. So, saan ba pumunta yon? Di sa pan motor, di ba? Maliwanag na sa pan motor pumunta. Ngayon, nagpalit ka ng board. Dahil kita mong putok yon, pinutokan ka na naman ng panibagong board ulit. Isang problema nyo pala is si pan motor ulit. So, nakadalwa ka na. Magkano isang peraso? Ang yaman, no? Palit ka na lang ng palit. So, ang problema nyo pala nandito. So, kapag nakita nyo yung issue na yan, putok, alam nyo na, napapunta dun sa pan motor. Bakit siya pinutok? Kung pumutok yun, linya na yan, napapunta sa pan, tanggalin nyo na yung pan, huwag nyo na isugal. X na yan, tanggalin nyo na, palitan nyo na. Sigurado may tama yan. Nagkaroon ng short, yung linya ng... Sulat yun. Sige, balik na rin ko lang. Ang pambura eh. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, mas malaki. Pan motor. 310. Ground. 15. Okay, so signal naman itong dalawa. Signal na lalagyan natin dito. Signal o yung feedback. So kapag ka nag-short itong dalawa na ito, di short yung power supply mo. Yung main PCB mo na nagsusupply doon, shorted. So, ang napagkamalan mong sira, ito. Yung pala nandito. Nagpalit ka, shorted dito. Nagpalit ka ng board, pinutok na naman, hindi ka nagpalit ng pan. So, check nyo yung pan. Kasi kita nyo na naman doon sa indicate yung lumabas na issue na problema eh. So, silipin nyo. Kailangan medyo maliwanag ang mata nyo. Ayaw mag-power, silipin nyo lahat. Ano ba sisilipin nyo lang? Dalawa. Yung EEB, yung pan motor. Yun lang naman ang nadagdag din dito. EEB, pan motor. So, pinaka-worst na compressor. So, yung compressor, i-check nyo lang yung WBU. Ayan. Kung merong pumunta sa ground. Ngayon, kung grounded, sisirain din ang board nyo. IPM naman ang tatamaan. Depende na lang mag-protect. Pero madalas hindi. Pero kung wala naman siyang ground, kahit na may leak or may damage din yung compressor nyo, basta hindi siya grounded, so usually, hindi naman niya sinisipak kaagad tong board natin. So kadalasan naman ang inverter aircon naman, ang compressor niya, hindi naman siya totally sunog yung winding sa loob eh. So nag-change value lang yung winding dahil siguro nag-initan na or nasupplyan ng mas mataas. So hindi siya ganun ka-apektado. So minsan ang problema lang niya is hindi makabomba ng maayos. So yun yung mga sira compressor. So bihira yung sunog talaga yung winding eh. Wag lang talaga naging grounded na siya to body. So yun yung naninira ng IPM. Pero do sa issue na ganito, ang madalas na nagiging issue na nagpapalit-palit ng board is yung hindi na ilapat ng mabuti sa heatsink, sira yung pan na hindi nila na-check, sira yung EEB na hindi nila nakita na sira. So pag salpak nila, sira ulit yung board. So goodbye. Anong presyo nito? 14, 15, 16. So depende sa series model ano. So naglalaro doon ng presyo. So kung naka-isa o dalawa, lugi na. Kahit yung isa nga lang lugi na eh. Yun. So sayang. Sayang yung effort, sayang yung board. So may iwasan pa naman. So kapag ka nakita nyo nga yan, ulitin lang ulit natin. Kapag nakita nyo na ang issue na nandun, kita nyo na may marking, alamin nyo na lang dito. Kahit hindi nyo na matutunang i-repair yung board, alamin nyo lang kung saan pumunta. So dito nakakabit ang terminal ng pan. Katulad ng issue natin. So nandito ang terminal ng pan. So ano ba yung ginamitan? So sundan nyo na lang yung ini-explain natin. Kung DC pan motor, bumaliktad ulit tayo. So ibig sabihin, kung doon pumunta is yan yung mataas na supply and saka yung 15 volts. Kung doon sa galing sa board is papasok doon, is isolate nyo na, tanggalin nyo na muna ito. Then, wag nyo nang i-sacrifice pa na magtitipid ka, susubukan nyo. Huwag nyo na subukan kasi masisira lang buhay nyo doon. Palitan nyo na. Sama nyo na sa quotation.
para sigurado. Then yung may EEB section, ganun din naman. Isugal nyo, napalitan nyo na rin ng bago. Huwag nyo na isugal, nalilinisan lang. Kasi pakasibakan ka ng board eh. So sayang. So advice lang naman, bahala kayo. Pag nasira, dali nyo sa akin. Kaya lang, hirap gawin. Depende kung magagawa, di ba? Pero kung may iwasan, iwasan. So yun lang naman. Friendly advice lang. So yung gagawin natin din dito sa board na ito, i-jumper na lang muna natin. Then, ayan naman, match-check natin eh. Pag na-jumper na natin, yung supply lang din naman na yan ang kukunin natin kung meron. At saka yung 15 volts kung meron. So, okay na yan. So, galing yan dito eh. Okay, kung meron ka nung 15, then, dito wala ka naman nakita ng shorted. Then, bago na yung fan mo. So, pwede nating ikabit yung fan motor dito. So, katulad nito na ni-repair namin. Then, okay naman yung 15, okay yung 310 na din dito, okay yung ground, wala nang grounded. So, pwede natin ikabit yung fan. So, hindi lang din natin masasabi kung aandar kasi dapat is actual doon sa unit. Okay? So, medyo maliwanag na. Para lang makaiwas tayo sa pagkasira yung board na mga ganito. So, ang dami eh. Kaya, sabi ko, bakit parang ang dami nagdatingan na ganitong board. So, yung iba na disgrasya, yung iba nagpapalit-palit na ng board. Kaya isa, dalawa, pangatlong palit. So, ganun at ganun pa rin daw nagiging issue. Mandar ng bahagya, then pumutok ulit. So, kapag ka na ganyan, kung pumutok yung board, tingnan nyo kung saang section ng galing ang naging problem. So, power supply, so malamang hindi nyo na ilapat ng mabuti or yung IPM. Kadalasan sira ang IPM eh, kapag hindi na itutornilyo ng mabuti. Kung EEB, tingnan nyo rin kung doon sa EEB. So, tatlo lang naman yung pala eh. EEB, pan motor, compressor. So, tingnan nyo lang yung tatlong section na yon. Kung compressor, syempre, dito sa IPM. So, na-check naman itong tatlong terminal eh. Kung grounded o shorted. Kung EEB, ganun din. Pag nakita nyo na yan, linawan nyo lang yung mata nyo, salatin nyo ng konti. Kung nakita nyo may putok na talaga siya. Kasi pagka putok naman siya o tawag dyan, sira, madalas makikita nyo naman yan dito. Then dito naman sa supply, kung katulad niya, kita nyo na may indication na pinutok dito at chinek nyo ito is may shorted. So tanggalin nyo na yung pan. Huwag nyo na risugalan na ikabit. Palitan nyo na. Di baling medyo tataas ng konti ang quotation kaysa naman sugalan nyo yung board na nagpalit kayo ng nagpalit, mas lumaki ang gastos nyo. Di okay na yan. Kasi malamang yan, katulad yan, swerte na lang kung sa katulad nito, na nagkaroon ng pumutok, doon ikinabit yung pan, is gumana pa. Eh, swerte ang tawag doon. Hindi na yun sugal na sinwerte kayo. Kaysa doon sa sugal na sure win kayo, na pinalitan nyo ito. Eh, di sabi, sure win na. Alam nyo na. So, isirabay nyo naman palit. Okay. Ayun. So, ganun lang ka. Ganun lang, yung explanation ko. So, para naman sa inyo, hindi naman sa amin, bahala kayo. Kasi kikita kami, may padala nyo dito. Pagawa ko kay Dado. Pero, ang problema kasi, sa inyo, hirap ng buhay ngayon, mapuputokan pa kayo ng isang board. Eh, di abunado pa, lugi. Isang buwang sahod. Ayos. Okay.